hindi lang muna sa tingnan ng Diyos, kundi sa ating gawain ng Diyos sa buhay. James chapter 1, verses 22 to 25, and the soul said, at least as a sign of respect, as we read the word of God. James chapter 1, verses 22 to 25. Kung nakita niyo na po, may hear and amen. Tayo po kayo lahat, damo na magdala sa karang noon. Kung sabi mo naman ang kasulatan na ito, but be doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. For if any be a hearer of the word, and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in the glass. For he beholdeth himself, and goeth his way, and straightway forgetteth what manner of man he was. But whoso looketh into the perfect law of liberty, and continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the word, this man shall be blessed in his deed. Tayo po manalangin, mapagbanal, mapapangyarihan sa lahat. Ngayong umaga po ito, kung po'y malapit sa trono ng bibigay, humihingi po ng awa ng kabag, ng katalikuhan ng kalakasan, as I preach the Bible. Forgive me of all my sins, trespasses, and shortcomings, O Lord. Cleanse me with the blood of Jesus Christ that was shed upon the cross of Calvary. And may this message challenge your people. May it be a blessing and encouragement. In Jesus' name we pray. Amen. May you be seated. Kapalitan lang ng dapat po nung ako ay high school student na lang. Ang galing ng virus natin dito. Nung ako po ay high school student na lang ako kapatid. Kung saan ano po, ang aking po Waterloo o ang aking po pinakakahinaan na subject ay English. English math. Lagi po sinabi sa akin ng teacher po namin sa unang class, kung lagi niya tinatanong, naunawahan niyo ba? Maraming sagot, oo, naunawahan po. Then magbibigay po rin siya ng isang example, algebra, sa board. Then after po ng example na yun, i-discuss niya, bakit nga mas ang tagal-tagal na ang gabay hindi niya makaya isolve ang kanyang sariling problema. Diba? Masabi na teacher namin, sino ba ito? Nakunawahan niyo ba? Nakunawahan niyo? Sino ba ito? Ito wala ko tanong, nakunawahan po namin. Okay, get for an action of paper. Para mag-delay. Ma'am, crosswise, lengthwise. Crosswise. Tatas nito ako. Crosswise po? Oo, crosswise. Kukuha kami ng 1/2 crosswise. And then, perfect. Naintindihan ko. Sabi ko, naintindihan ko. Pero nung binigay ko yung mga example, yung exercises, sabi ko, bakit iba yung exercises yung examples? Buka ka naman tayo dito. Pilit ko kung sa nagpunta yung mga example na binigay niya, or yung exercises na binigay niya, sabi ko, okay, nakunawa ko na. Pero kapatid, nung lumabas ang resulta, buksa ako. Ngayon, tatanungin mo po kayo, sa tingin niyo po ba nakunawahan ko talaga yung aming kapag-aral? Hindi. And then, ako pa nagtuturo ng English, nagturo po ko sa Batangas Christian School. And then, okay class, ito yung tinatawag natin na adjective. And then, ito, sabi ko, ito yung tinatawag natin na adjective. Nag-describe siya. Sabi ko, nag-describe siya eh. Totally, diniscuss ko yung matter, subject matter. And then, sabi ko lang sa dati ko, sir, ganyan naman pala ng adjective. Ganyan naman pala yung naiintindihan. Okay? Get 1/2 sheet of paper, 1/2 crosswise. And then, nung nagpa-exercise na ako, yung mga nagsabi, madali lang pala ko yung naiintindihan, sila yung bagsak. Sabi niya, sir, akala ko madali, mahirap pala ko. Sabi ko, akala ko din nakunawahan nyo. Pero wala, hindi.
inamalay ko kasi yung tinuro niya. Kapatid, alam mo ba natin na ang salita po ng Diyos ay may mga bagay na itinuturo sa bawat isa sa atin? Paano wala ang pakikinig ng salita ng Diyos kung hindi naman natin i-a-apply ang ipinapagawa ng salita ng Diyos? Kagaya na lang ng pagbabasa ng Biblia, kagaya na lang ng pananalangin, maaaring sabihin natin, oo, narinig ko yan every Sunday, Sunday after Sunday, na dapat bumalik ng linggo ng hapon, na dapat hindi pabayaan ng pagkakatipon, natutunan ko yan, pero kapatid, hindi mo talaga yan natutunan at hindi mo ina-apply hanggang ngayon yung mga bagay na narinig natin mula sa salita ng Panginoon. The title of my message this morning is Application is Everything. Sabihin niyo ako, ulitin po natin. Is everything. Application is everything. Di po ba sa mga magulang, pag may itinuturo kayo sa inyong mga anak, tapos hindi nyo makuha-kuha, hindi nyo matutunan, di po ba parang nakakainis? Ano po, ulit-ulit na lang tayo eh. Ang sabi ko sa iyo, ang tawag dyan, letter B, hindi C. Ano ba naman yan? Yung letter A po at letter U, bakit magkamutayan? Ganito ang A, ang U, mapakinggan yan. At pag nakita mo yung anak mo, natututo, at in-apply na yung mga bagay na tinuturo mo, abay, napakasarap sa mga tinamdam yan. Tama mo ba? Pero nakakalungkot, ito po mga Kristiyano, ang tatanda na. Ilang beses na namin yung nasalita ng Diyos. Ilang beses na sinabi na dapat maging tapat. Ilang beses na namin na dapat bumalik ng linggo ng hapon. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ina-apply. Kaya ang sama-sama ng loob ng pastor, bakit? Gatulo na gatulo, hindi na nagatulo ang buto sa inyo, kapatid. Tinuruan ka na ng tinuruan. Ilang taon ka ng Kristiyano, pero bakit ngayon hindi ka pa rin bumabalik ng linggo ng hapon? Hanggang ngayon hindi ka pa rin bumabalik ng prayer meeting. There is no learning at all because there is no application. In the book of James, chapter 1, verse 22, ang sabi po ng Biblia, be doers of the word. Ang unang natin makikita, number 1, the demand of God's word on our lives. Ano ba yung gusto ng salita ng Diyos sa ating buhay? Ang sabi sa verse 22, be doers of the word. Ano po ba yung the word na tinutukoy dyan? Yung the word na tinutukoy po dyan, kapatid, ay ang salita ng Panginoon. And in the book of John, chapter 3, verse 21, ang sabi po ng salita ng Diyos ay ito, but ye that do and prove, come unto the light, that his deeds may be made manifest, that they are wrought in God. Ano po sa Tagalog yun? But ye that do and prove, at sa kanya na gumagawa ng katotohanan, ay lumalaki
Ano mo ang tawag natin sa mga yan? Bongga. Di ba, kapatid? Nakukuha niyo mo ang aking ibig sabihin ngayong umagang ito? Ang dami ng tinuturo ng salita nito, so pagkatanong ko pa sa inyo, ilang teachings na ang narinig mo, at ilan na rin yung mga bagay na inakulay mo. Dati sa ulo mo yung bigla na aking bali mo together with ang believers, pero bakit kayo kinalimutan mo na at dito na pa sa iyong Biblia. Application is everything. The demand of God's word in our lives. The demand. Hindi request. Demand. Ikaw ang gusto mo mangyari, but be doers of the word. Ang tigas-tigas ng mukha natin, kapatid, mga hindi sumunod sa Panginoon. Ang kapal ng mukha, kapatid, tumagal kayo, hindi ka pa pumamalik ng linggo ng hapon. Ang kapal ng hapon mo, kapatid, kung hanggang ngayon, ayaw mo pa rin sumunod sa Panginoon. Ang kapal ng mukha mo! Be doers of the word. Not just the demand of God's word, but they can also see the development of God's word in our lives. So, pagpalagi ng Panginoon, ayaw mo na mga sumunod, kapatid, ang kapal ng mukha mo. James chapter 1, verse 23, the development. For if any be a hearer of the word, and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in the glass. The development of God's word in our lives, kapatid, person who does not apply the word of God, ang mga tao na hindi ina-apply o hindi ginagawa ang salita ng Diyos, yan yung mga tao, careless person. Yan yung mga tao na careless. Yan yung mga tao na walang pakialam. Humarap na sa salamin. Nakita mo na may kulangan ka dito. Umalis ka pa rin at hindi mo tinatagal yung kulangan mo. Kapatid, napakaikot ng tao yan. Nakita niya na yung dumi niya. Pero ayaw niya pa rin tanggalin. Sinasabi na ng salita ng Diyos kung ano yung dapat natin gituin. Ano yung dapat natin alisin. Pero kung hanggang ngayon hindi mo inaalis ng kasalanan yan sa buhay mo, napakaikot mong Kristyano, kapatid. We should do the words of God. Sabi ng Biblia, nagaya ng isang lalaki na nakita niya ang kanyang sarili sa isang sarili, pero hindi niya tinanggal yung kanyang dumi at umalis siya ang kanyang dumi pa rin sa mukha. The development. And not just a careless person, but also casual person. Ano yung casual? Basta na. Yan yung basta ng Kristyano. Pagsusunod ng gabi, papunta sa church, basta na. Aawin, basta na. Maglilingkod ng basta na. Ang mahalaga naman sa kanila, ang Panginoon naman ay hindi tumitingin sa panlabas na anyo, ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Ito yung mga Kristyano na narating sa church ng basta na. Basta na, bigla na, sabi ko sa ano mga kapatid, if you will examine, bakit sa trabaho, hindi ka pwedeng mali? Bakit sa gawain ng Diyos, ayos ka magkakalaini? Bakit sa iyong trabaho, takot kang mapagalitan ng boss mo, pero bakit sa spiritualidad, hindi ka takot mapagalitan ng Diyos mo? Bakit sa trabaho ang ayos ng gawin mo, pero bakit sa loob ng church hindi ka makakahuli ka ng blind tsaka natin? Diba? Bakit mas nalulunganin natin ang tao
At malalaman niya, hindi sa kalalagay ko, malalaman niya sa application. Kasi, huwag ka mo, maraming kalala. Application is everything. Not just the demand of God's word in our lives, not just the development of God's word in our lives, but the disregard of God's word in our lives. Hindi napapansin, hindi natitignan, hindi nababasa, at ang nangangalupot, hindi nagagawa. Nababalo na. Ginagawa natin ang salita ng Diyos na nararulan na nakalagay dyan eh. Bawal umihi dito, pero Pinoy doon umihi. Bawal magtapon ng basura dito, pero mga Pilipino doon nagtatapon ng basura. Bawal tumawid dito na namamatay, pero mga tao doon pa rin tumatawid kahit may mapalala. Kapatid, ang salita ng Diyos ay hindi kagaya ng mga larat-larat na pwede kung paano malalagay. Ang salita ng Diyos ay salita ng Diyos. At ang pagsumay sa salita ng Diyos ay may kapayaran, kapatid. At ang pagsunod sa salita ng Diyos ay may agapay na pagpapalay. Ang sinasabi sa salita ng Diyos ay hindi bawal umihi dito. Ang sinasabi sa salita ng Diyos, huwag mong pabayaan ang pagkakalimon. Huwag kang makikiamin. Huwag kang mag-iipon. Marami mong mga pala sa salita ng Diyos. Pero nakalungkot, hindi mo ina-apply, hindi disregard mo lang. Binabaliwala mo ang salita ng Diyos. Pastor, narinig mo yung ilang beses. Patay na siya. Iba yung bulag sa nagbubulag-bulagan. Iba ang bilis sa nagbubulag. Iba ang patay sa nagpapatay-patay, kapatid. At iba ang Kristiyano sa nagpipis-Kristiyano man lang, kapatid. Because I believe kung Kristiyano ang i-apply mo. Simula nung naligtas ka, ilang beses na hindi ko nakapot ka umalit. O hanggang ngayon, hindi ko nakapot, pinababayaran ko pa rin ako sasabihin yung ligtas ka. I believe yung tunay na ligtas, hindi na kailangan pa itong
ganyan pa rin yung buhay ko kasi hindi ko ina-apply sa ilan ng Diyos. Pag-isip, bakit ko ganyan yung kabilang pinagpapala, bakit ko ganyan? Kasi kapatid, unfaithful ka eh. Tuwing ko pa lang na kumakain eh. Susunod pang palayan na naman na nagsisipin ka tumakapaw. Pero yung pagniligod mo sa Panginoon ay kulang-kulang kapatid. Gusto mo Panginoon maging para sa'yo, pero kung gusto mo, pagniligod sa Panginoon ay parang sundot mo lang kapatid. Gusto mo ng maraming blessing, pero yung pagniligod mo sa Panginoon, pagkaroon ng libo ka na lang lumahanin, worship service ka lumahanin, at ang inaabot ng pa-event, at gusto mo pagpalayan ng Panginoon, we are losing quality. Amen. Kung nasasaktan na kapatid, kasalamat ka sa Panginoon. Amen. Kapag nasasaktan ka, isipin mo, dapat mo ang i-apply ka sa nung sabat mo kapatid, yung final grading dahil ako bagsak sa final exam, lumapit sa akin yung teacher mo, sabi niya, Alex, kung ano yung teacher, bakit mo? Bagsak sa akin eh. Ibang makunawa ko naman yung pinunod sa akin eh. Ay, hindi mo na kunawa. Bakit mo? Bagsak ka eh. Kung ako ngayon ay may exam, at araw-araw may exam tayo natin sa buhay natin, nakakapasa kaya sa panginoon ng Panginoon. Ang buhay Christian or ang buhay Christian walang pinigyan na kapatid. Hindi mo rin pinigyan. Ang buhay Kristiyano, walang erase kapatid. Ay, replay natin, mali yung nagawa mo. Ang buhay Kristiyano nagpapatuloy, magkamali ka ng hindi. At kung nagkamali ka, make sure na sa susunod mong mga araw, hindi ka natawan at magpapalalo sa Panginoon. The discipline of God's word in our lives. In the book of Psalms, chapter 19, verse 10. Ang sabi ko ng banal na salita ng Diyos ay ito, Psalms chapter 19, verse 10. Lord, to be desired are they that go, yet and much fine gold, sweeter also than honey and the honeycomb. In verse number 9, sabi ko, the fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgments of the Lord are true, righteous altogether. More to be desired are they than gold, yea, than much fine gold, sweeter also than honey and the honeycomb. Ayun, the fear of the Lord. Kung may takot ka sa Panginoon, gagawin mo yung sinasabi niya. Malala ko yung bata ako, every time na sila ay sumisipon, hindi na namin naman yung ulumay kung saan kami tatakbo, makanan o makaliwa, gusto namin makapunta agad kay Lali. Bakit? Kasi pag nalate kami ng punta, papaluin kami sa tuloy. Kaya natin, uyan, wala maalis! Takot kami, no? Kaya hindi kami naalis sa bubuhay namin. Kahit antok na kami, nandun pa kami sa bubuhay, nakatingin lang kami. Bawal mag-usap! Papaluin. Hindi kami nag-usap din mo yung nakikinig kami. Bakit? Takot kami, kaya kami sumusunod. Kapatid, ibig sabihin, kapag hindi ka sumusunod, takot ka ba sa Panginoon? Mas takot pa tayo sa Japon eh. Mas takot pa sa mundo kaysa sa Panginoon eh. Kung sinabi natin, fear of the Lord, it means reverential fear. It means pagkatawag na may ipagkala. Kaya ako siya sinusunod kasi pinagkala mo siya. Ibig sabihin, kung hindi mo sinusunod, pinagkala mo ba ang Panginoon? Hindi. Pinapastos mo siya. Kaya marami na siya na kayo ng bastos. Pagkat hindi maalang sumunod sa pinapagawa ng Diyos. Anong klase ka siya? May banal na pagkatawag ko sa Panginoon o ikaw yung Kristiyano, basta na lang at bastos ng Kristiyano kasi walang takot sa Panginoon.
be doers of the word. Because what? Application is, laksan na po natin. Sa mga po, yung people, ano mo? Mga nanay, tatay, ano mo? Application is everything. Para makakita na Diyos, may natututunan ba kaya mo? I-apply mo sa salita ng Diyos. Huwag kang magmamahal sa salita ng Diyos. I-apply mo. Ipakuhay mo. Huwag mo na pakinggan. Huwag sa ating mga bisita, mag-umpisa na po sila. Pero sana sila ang magmahal buhay ng Diyos. At tayo sa manubuo na rin sa natin. Pero application is everything. Believe in the name